Paano mo nagawa ito, Reynald? Hindi ka pa nga nakakabawi sa amin ng ama at mga kapatid mo. Hindi ko naman po kayo pababayaan eh. Kahit mag-aasawa na ako, tutulong pa rin ako sa mga gastusin dito sa atin at sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Hindi mo na yan magagawa dahil mag-iiba na ang priority mo sa buhay. Pinapangako ko po sa inyo na walang magbabago. Sinasabi mo lang yan ngayon. Pero kapag may asawa ka na, lalo na kapag may anak ka na, makakalimutan mo ng obligasyon mo sa amin ng pamilya mo. Sana naman maintindihan niyo ako. Nasa hustong gulang na naman ako eh. Ano ngayon? Ha? Nasa hustong gulang ka na nga, pero hindi pa rin tapos ang obligasyon mo sa amin. Hindi ko nga yun kakalimutan. Hindi ka naman namin pinagbabawalan na mag-asawa. Pero sana, kapag nakatapos na ang mga kapatid mo, alam mo ikaw lang ang inaasahan namin. Pasensya na po kayo, Nay. Itutuloy ko pa rin ang pagpapakasal sa ayaw at sa gusto nyo. Kung ganun huwag mo kaming aasahan sa kasal ninyo. Mamanhikan ka rin mag-isa. Kapag hindi kasundo ang biyanan, nagiging komplikado ang pagsasama ng mag-asawa at nagkakaroon ng madalas na hindi pagkakaunawaan. Nakakaramdam ng galit at inis kapag inaapi at hindi nirerespeto bilang manugang. Nakakapagod din ito emosyonal at mental na nagdudulot ng stress. Magandang araw sa inyo, Miss Gwen. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Merly. May asawa at isang anak. Tubong Mindoro po ako. Sa kasalukuyan po, dito na kami sa Cavite nakatira ng pamilya ko. Ang nais ko pong ibahagi sa inyong kwento tungkol sa aking biyanan. Sisimulan ko ang aking kwento nung panahon na nagpaplano pa lang kami ng asawa ko na magpakasal. At sa kalaunan ang kababalaghan na naganap sa aming pamilya. Pero bago tayo magpatuloy sa ating kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. I-like ang video at mag-iwan ng comment sa ibaba. Malaking tulong po ang inyong suporta para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga kwentong kapupulutan ng aral. At ngayon, sisimulan na natin ang ating kwento. Pasensya na po kayo kung ako lang ang nakarating ngayon ha. Hindi kasi maiwan ni inay ang tatay kong may sakit. Mga kapatid ko naman, busy sa pag-aaral. Wala rin po akong kamag-anak na malapit sa amin. Nabanggit nga sa akin ni Merly na na-stroke nga daw ang tatay mo. Hirap nga daw magsalita at maglakad. Ganun na nga po. Wala naman akong tutol sa pagpapakasal nyo. Ang hiling ko lamang sana, dito ganapin ang kasal nyo para lahat ng kamag-anak namin makadalo. Hindi naman lingid sa iyo na hindi naman kami mayaman. Walang kakayanan ng iba sa amin na bumiyaya sa malayo. Wala pong problema sa akin yun. Nasabi na sa akin ni Merly ang bagay na yun. Maraming salamat sa iyo, iho. Nararamdaman ko na mabuti kang tao at magiging masaya sa iyong anak ko. Huwag na rin kayong mag-alala sa gasto sa kasal namin. Ako na po ang bahala sa lahat. Alam ko naman na kaya mong gumastos pero hayaan mo sana akong makihati sa gastusin. Ito ang unang beses na may magpapakasal sa mga anak ko. Sige po, kayo ang bahala. Handa na ang mesa. Doon nyo na lang ituloy ang pag-uusap nyo. Tara na. Tara na muna kumain. Baka gutom ka na sa layo ng biniyahe mo. Sige po, Tay. Marami din kasi akong gustong itanong sa iyo isa lang kung saan kayo tutuloy pagkatapos ng kasal. May bahay na po kaming titira ni Merly. Katabi lang ng bahay ng pamilya ko. Matagal ko na kasing pinaghandaan ng pag-aasawa ko . Napakaswerte naman ng mga magulang mo. Sa nakikita ko sa iyo, isa kang responsableng lalaki. Siguro po dahil maaga akong namulat sa responsibilidad sa pamilya ko. Napakaswerte naman ng mga magulang mo sa iyo. Mabuti pa, umpisa na natin kumain. Merly, ikaw nang bahala kay Reyna, na? Opo, Tay. Panganay ako sa 3 magkakapatid.
Sa bundok kami naninirahan at may eskwelahan naman sa lugar namin. Pero hanggang grade 6 lang. Para makapag-aral ako, kinuha ko ng tiyahing ko na nakakatandang kapatid ni tatay na nakatira sa bayan para makapag-aral ng high school. Dahil likas na matalino at mabait, sinuportahan din ng tiyahing ko ang pag-aaral ko sa koleyo. Yun nga lang 2 taon lang ako dahil nagkasakit si Tia Marta. Hanggang sa tuluyang bawian ng buhay, may 3 taon nang nakakalipas. Kung ano-anong trabahong pinasok ko noon para makatulong sa pamilya ko. Hanggang sa nagkalakas loob ako na magtrabaho sa Maynila kasama ng isang kaibigan. Maswerte naman ako natanggap sa isang BPO. At sa Maynila na rin kami nagkakilala ni Reynan dahil sa isang kaibigan. Agad niya ako niligawan noon. At makalipas nga ang 1 taon, plano na naming magpakasal ngayon. Anong ginagawa mo dito? Pinapalinisan ko lang po kay Jay itong bahay. Itinuloy mo pa rin pala ang pamamanhikan mo sa pamilya ng babaeng yon. Mabuti, hindi sila nagtaka na wala kang kasamang kapamilya. Alam naman po nila na hindi kayang bumiyahin ni Itay. Tsaka busy naman sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Dito mo rin siguro balak itira ang babaeng yon, ano? Akin naman po ito Nabili ko na ito kay Tita Baby. Akala ko pa naman, mapupunta ang bahay na ito kay Maxine. Alangan namang mauna pa magkaroon ng bahay ang kapatid ko kaysa sa akin. Kung gusto nilang magkaroon ng sariling bahay, magpundar sila na sarili nila. Ano ka ba? Alam mong nag-aaral pa ang mga kapatid mo. Kaya nga po, kapag nakapagtapos na sila at nagkaroon ng trabaho, mag-ipon sila. Alam mo bang masama ang loob sa'yo ng mga kapatid mo? Pakiramdam nila, binabaliwala mo na sila dahil sa babaeng yun. Huwag niyo kasi silang sulsulan, Nay. Anong sinusulsulan? May sariling pag-iisip ang mga kapatid mo. Alam kasi nila na mapababayaan mo na sila oras na mag-asawa ka na. Nay, ilang beses ko bang dapat ipaliwanag na hindi ko pa rin kayo pababayaan? Alam namin na kapag nagsasama na kayo ng babaeng yon, mas siya ang susundin mo. Ano kung sabihin niyang huwag ka na magbigay ng tulong sa amin, ha? Anong gagawin mo? Alam ni Merly ang obligasyon ko sa inyo. Hindi niya gagawin na pagbawalan ako na tumulong sa inyo. Sinasabi mo lang yan. Tanda mo, Reynan, ang kasabihan na kapag pinasama mo ang loob ng iyong ina, kailanman hindi magiging magandang buhay mag-asawa ninyo. Nay naman bakit ba kailangan niyo akong pahirapan? Ayaw niyo ba akong maging masaya? Sarili mo lang kasing iniisip mo. Kayo po ang makasarili. Kung makasarili ako, sana hindi ka na lang namin pinagtapos noon. Kaya niyo lang naman ako pinag-aral para balang araw ako ang aako ng obligasyon ko sa inyo. Sino pa bang gagawa nun? Ikaw ang panganay. May sakit ang tatay mo at hindi na kayang magtrabaho. Ginagawa ko naman lahat At kahit magkaroon pa ako ng sariling pamilya, hindi ko kayo tatalikuran. Hindi mo ba talaga naiintindihan, ha? Ayaw namin ng may kahati sa atensyon mo. Kahit kailan, hindi namin matatanggap ang babaeng yon. 1 linggo ring abala nun sa nayon namin. Lahat ng kamag-anak at mga kapitbahay abala sa paghahanda sa nalalapit kong kasal. Sa simbahan kami sa bayan ikakasal ni Reynan. Lahat handa na. Maliban nga lang ang ihahandang pagkain dito sa lugar namin. Ilang gabi na rin akong hindi makatulog. Dahil sa excitement sa mahalagang araw ng buhay ko. Kahit hindi pa dumarating ang araw ng kasal ko, ang dami na nagpapaabot ng regalo sa akin. Ibig sabihin lamang niyan, marami nagmamahal sa iyo, anak. Nagulat nga po ako. Ang daming nagpaabot ng mga regalo nila. Siya nga pala, kailan ang dating ni Reyna at ng pamilya niya? Darating daw po si Reynan 2 araw bago ang kasal namin. Yung pamilya niya, sa mismong araw na ba ng kasal? Kasi tay, hindi po sila makakarating. Bakit naman? Kasi po tay,
Nahihirapan na talagang bumiyahe ang ama ni Reynan. Teka, kahit mga kapatid niya hindi makakarating. Busy nga po sila sa pag-aaral. Magtapat ka nga sa akin, Merly. Meron ka bang tinatago sa akin, ha? Wala po, Tay. Kilala kita, anak. Kapag ganyan na hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo, alam ko meron kang hindi sinasabi sa akin. Wala po akong tinatago. Anak, tutol ba sa pagpapakasal niyo ni Reyna ng pamilya niya? Kaya ba hindi sila pumunta nung pamamanikan ng nobya mo? Tol, Tay. Hindi lang talaga nila kayang pumunta dito. Kahit ano pa ang sitwasyon ng magulang, kapag kasal ng anak, makakagawa sila ng paraan para makapunta. Kaya alam ko may mali eh. Amin na po ako, Tay. Ayaw po ng nanay ni Reyna na mag-asawa siya kaagad. Ay, sinasabi ko na nga be. Mula po kasi nang magkasakit ang tatay ni Reynan, siya nang nagtaguyod sa pamilya nila. Paano kita ipagkakatiwala kay Reyna niya? Hindi ka pala tanggap ng pamilya niya. Hindi naman po niya ako pababayaan, Tay. Siya pa palang bumubuhay sa pamilya niya. Paano kayo makapagsisimula ng pamilya? Tutulong pa rin naman po siya sa pamilya niya kahit mag-asawa na po kami. Pero hindi po ibig sabihin nun, pababayaan na po niya ako. Bigla akong naguluhan ngayon eh. Hindi ko tuloy alam kung papayagan pa kita ang magpakasal. Tay naman! Ilang araw na lang po eh. Ikakasal na po ako. Mahal po namin ni Reyna ng isa't isa. Hindi mo kasi mayaalis sa akin ang mag-alala. Kung ano-anong naiisip ko na pwede mangyari. Hindi po hahayaan ni Reyna na may gawing masama sa akin ng nanay niya. Tsaka, nakabukod naman po kami ng bahay. Siguro dapat natin pag-usapan ang bagay na ito. Tay, may dapat pa po kayong malaman. Ano yun? Buntis po ako. Natuloy din ang kasal namin ni Reynan. Kahit hindi dumating ang pamilya niya. Para sa honeymoon naman namin, sa isang resort kami tumigil ng 2 gabi. Narigalo sa amin ang isa sa mga ninong namin sa kasal. Bago kami umuwi sa magiging bahay namin sa Cavite. Ikaw nang bahala sa anak ko, ha? Huwag po kayo mag-alala. Gaya ng pangako ko sa Panginoon, aalagaan at pakamamahalin ko ang anak niyo. Alam mo, Reynan, biglang ama. Hindi ko maiwasan na mag-alala eh. Lalo nung malaman ko na tutol pa lang nanay mo sa pagpapakasal niyo ni Merly. Hindi po ako nawawalan ng pag-asa na matatanggap niya rin ang pagpapakasal ko. Lalo na, magkakaroon na siya ng apo. Excited na rin ako eh. Sa wakas, meron ring tatawag sa akin na lolo. At maalagaan ko pa siya habang malakas ako. Salamat din po pala, Tay. Kahit na nalaman niyo ang totoo, pumayag pa rin kayo na ituloy namin ang kasal. Hindi naman ako papayag na maging bastardo magiging apo ko. Siya nga po pala, Tay. Bukas uuwi na kami sa Cavite. Sa magiging bahay po namin kami tutuloy ni Reynan. Hindi ba pwede na dumito pa kayo ng ilang araw? May trabaho pa po kasi kami. Kahit anong oras naman pwede kayong dumalaw dun sa amin. Sige, hindi ko na kayo pipigilan pa. Basta mag-iingat ka ha. Lalo na ngayon na buntis ka. Lagi po akong mag-iingat, Tay. Kayo din po dito, ha? Paano? Maiwan ko na muna kayo. May kailangan lang akong asikasuhin. Nandyan naman yung mga kapatid mo eh. Utusan mo lang sila sa paghahanda ng hapunan, ha? Sige po, Tay. Mag-iingat po kayo. Mukhang busy si tatay ah. Kahit nung pumupunta ako dito, lagi siyang umaalis. Kaya akala ko nga nun, hindi niya ako gusto. Bilang pinuno ng nayon, marami talagang obligasyon si Itay. Oo nga, nakikita ko rin na mahal siya ng mga taga rito. Hindi lang siya mabuting pinuno, kundi isang ama rin. Alam ko na nalulungkot ka pero pangako, lagi tayong dadalaw dito sa inyo. Matanda na rin kasi si Itay. Kaya gusto ko rin sana siyang makasama pa. Kaya lang nga, hindi naman natin inaasahan na mabubuntis ako. Napaaga tuloy ang pagpaplano natin ng kasal. Naisip ko nga, patigilin ka na sa pagtatrabaho eh. Huwag muna.
Kaya ko pa naman magtrabaho eh. Tsaka, hindi naman ako maselan magbuntis. Nag-aalala kasi ako sa'yo. Ako mismo magsasabi sa'yo kapag hindi ko na kaya. Ay, okay. Mabuti pa. Buksan na natin yung mga ibang regalo sa atin. Pangalawang asawa na ni Itay ang aking ina. Ang una niyang asawa namatay sa isang aksidente. Sa loob ng 10 taon na pagsasama nila, hindi sila binayayaan ng anak. Pagkatapos nga ng 5 taon, muli siya nag-asawa. Nasa 40 na siya nang pinanganak ako. Kaya sa edad na 66, nasa college pa lang ang 2 kong kapatid at sa bayan nag-aaral. Kapag may pasok, sa boarding house sila tumitigil. May pagkakataon no na kapag pumupunta kami sa bayan, napagkakamalang kaming mga apo ni Itay na tinatawanan lang namin. Kinabukasan nga pagkatapos ng almusal, umalis na kami ni Reynan. Nag-arkila lang kami ng sasakyan para madala namin ang mga regalo sa amin pauwi. Pagdating sa bahay na titirhan namin, gusto ko man sana magbigay ng respeto sa aking mga biyanan. Saradong-sarado naman ang kabilang bahay. Kumatok pa si Reynan pero walang sumasagot. Baka umalis si na inay. Bukas na lang tayo pumunta sa bahay nila. O sige, ayusin na lang natin ang mga gamit. Magpahinga ka na lang. Ako nang bahala sa mga to. Hindi naman ako pagod eh. Tutulungan na rin kita. 2 nga pala ang kwarto dito. Yung isa, gagawin kong opisina. Oo nga pala. Dito ka lang nga pala sa bahay magtatrabaho. Ako lang palang laging aalis araw-araw. Ihatid naman kita para hindi ka na mahirapan sa pagpasok mo. Kaya ko pa naman mag-commute. Hayaan mo na akong gampanan ng pagiging asawa. Sige na nga. Siya nga pala, ikaw na lang bahalang magpasensya kay inay ha. Medyo mabunga nga lang yun eh. Kay tatay naman, wala kang magiging problema. Suportado ako nun sa lahat ng desisyon ko. Wala nga lang siyang kakayahan para manindigan dahil sa kalagayan niya. Huwag kang mag-alala. Bago pa tayo umuwi dito, hinanda ko ng sarili ko. Matatanggap rin niya ang pagpapakasal natin. Oras na malaman niyang buntis ka. Sabi nga nila, mas minamahal daw ng mga lola ang mga apo kesa sa anak. Excited na nga ako na lumabas sa magiging anak natin. Ako rin. Nag-iisip na nga ako kung anong pwedeng ipangalan eh. Nagtatawanan pa kami ni Reynan habang nag-aayos ng mga gamit. Dahil abala, hindi na rin namin ulit nasilip ang kabilang bahay kung may tao na. Kinabukasan naman, maaga kong hinatid ni Reynan sa trabaho. Pagdating niya, naghihintay na ang nanay niya sa labas ng pinto ng bahay namin. Dumating na pala kayo. Hindi man lang kayo pumunta sa bahay para magbigay ng respeto sa amin ng tatay mo. Pagdating po kahapon kumatok ako. Pero hindi kayo sumasagot eh. Sinabi ko na nga lang sa asawa ko na walang tao. Wala naman talaga kami kahapon eh. Nasaan na nga pala ang asawa mo? Pumasok na siya sa trabaho. Mabuti naman, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho niya. Akala ko talaga magbubuhay prinsesa siya. Hindi naman ganun si Merlin ay. Kilalanin niyo muna sana siya bago niyo siya husgahan. Para ano pa? Alam naman niya na hindi namin gustong pagpapakasal ninyo. Pero itinuloy niyo pa rin. Hindi po pwede na hindi namin ituloy ang pagpapakasal. Buntis na si Merlin ay. Anong sinabi mo? Buntis na ang babaeng yon? Opo, magkakaroon na kayo ng apo. Sana naman tanggapin niyo na si Merly. Mula nung makilala mo ang babaeng yon, wala ka nang binibigay sa akin kundi puro na lang problema! Nay, bakit ganyan kayo magsalita? Parang hindi ako nakakatulong sa inyo kung pagsalitaan niyo ako ha. Bakit? Ha? Naman di ba? Mula nang maging kayo ng babaeng yon, nagkagulo na tayo! Siya na lang laging pinapaboran mo! Wala namang kasing ginagawang masama sa inyo si Merly. Gusto nga niya mapalapit sa inyo pero ayaw niyo naman. Hindi ko kaya na makipagplastikan dyan sa asawa mo. Kaya wag na wag siyang lalapit sa akin. Kung ganun din lang pala, mabuti pa lumayo na lang kami.
Huwag niyo na ring asahan na susuportahan ko kayo. Anong sinabi mo? Titigil na ako sa pagbibigay sa inyo ng pera. Sabihan niyo sina Maxine na maghanap na ng trabaho para matustusan ang pag-aaral nila. Dahil lang sa babaeng yon, tatalikuran mo kaming pamilya mo. Wala kang utang na loob. Kung alam ko lang na magiging ganito ka balang araw, sana pinisil ko na lang ang ilong mo nung sanggol ka pa lang hanggang sa balagutan ka na ng hininga. Sana alam niyo ring hindi ko ginustong mabuhay sa mundong ito na kayo ang nanay ko. Sana pinatay niyo na nga lang ako para hindi ko na naranasan kung paano kayo pasanin sa murang edad. Tapos ang mapapala ko lang puro masasakit na salita at sumbat mula sa inyo. Kung hindi ka kasi nakikipagmatigasan sa akin, hindi sana tayo aabot sa ganito. Walang dapat sisihin kundi ang babaeng yon. Kaya nakikita ko lang na solusyon. Ang lumayo kaming mag-asawa dito. Siya talaga ang pinili mo. Kesa kami na mula pagkabata kasama mo na. Pagdating ko ng gabi, sinabihan agad ako ni Reyna na aalis na kami sa bahay na yon. Nagpapahanap na daw siya ng pwede naming lipatan na malapit sa trabaho ko. Nagkasagutan daw sila mag-ina. At palagay niya kahit anong gawin ko, hindi ako matatanggap ng nanay niya. Nung gabing yon, kahit hirap sa paglalakad at pagsasalita ang tatay ni Reynan, pumunta pa rin siya sa amin para batiin kami. Masaya rin siya nang sabihin namin na magkakaapo na siya. Humingi pa siya ng tawad sa akin dahil sa inasal ng asawa niya. Hinatid pa siya ng asawa ko nung umuwi siya sa kanila. Ang plano sana naming pag-alis na sinuportahan naman ng kanyang ama, hindi natuloy. Dahil kinabukasan inatake ang biyanan kong lalaki at binawian ng buhay sa ospital. Naldo! Bakit mo kami iniwan? Bakit? Hindi ko kaya mabuhay nang wala ka, Naldo! Sa ilang araw na burol ng biyanan kong lalaki, walang tigil sa pag-iyak si Nanay Gina. Hindi rin siya umaalis sa tabi ng kabaong ng asawa. Doon na rin siya hinahatiran ng pagkain ng mga anak. Minsan doon na rin siya nakakatulog. Si Reynan naman laging tahimik. Minsan nakikita ko siyang lumuluha na nakaupo sa madilim na parte. Para bang ayaw niyang may makakita sa kanya sa ganong sitwasyon. Hindi naman kabawasan sa pagkatao mo kung iiyak ka. Hindi nga. Pero kailangan kong ipakita kina inay at sa mga kapatid ko na malakas ako. Alam ko na wala na silang ibang sasandalan kundi ako. Tayong dalawa lang ang pwede nilang sandalan ngayong wala na ang itay mo. Salamat ha. Lagi ka nandyan para sa akin. May pagkakataon na pakiramdam ko, nangihina na ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na wala na si Itay samantalang kausap pa lang natin siya. Alam mo ba may kasabihan sa amin na bawat tao daw may sariling kandilang nakasindi sa langit. Oras daw na maubos yon. Ibig sabihin, tapos na rin ang misyon natin dito sa lupa. Hanggang doon na lang talaga si Itay. Tapos na ang paghihirap niya. Alam ko, hirap na rin siya dahil sa kalagayan niya. Sa kabila nun, lagi pa rin niya akong sinusuportahan sa mga gusto kong gawin. Hindi man siya perpektong ama. Maswerte ka pa rin sa pagkakaroon ng ama na tulad niya. Oo. Sana kung nasan man siya ngayon, masaya na siya. Huwag na niyang aalalahanin si inay at mga kapatid ko. Ako na ang bahala sa kanila. Kanina ka pa hindi kumakain. Halika na, doon na muna tayo sa kusina. Hindi pa ako nagugutom eh. Hindi pwede na hindi ka kakain. Manghihina ka. Maya-maya, darating na rin ang tatay ko. O sige. Tamilmil pa rin kumain si Reynan.
Hindi ko na rin siya pinilit na kumain pa. Ang importante, nalamnan ng tiyan niya. Ilang sandali pa dumating na rin si Itay. Kasama ang mga kapatid ko at isang tiyuhin. Lumapit pa si Itay sa biyenan ko para makiramay. Pero tumingin lang ito at hindi nagsalita. Nakikiramay ako sa iyo, iho. Nakakalungkot dahil sa ganito pang pagkakataon ko nakilala mga magulang mo. Salamat po sa pagpunta nyo, Tay. Baka nagugutom na kayo. Tara po sa kusina. Oo nga po, Tay. Ay, hindi pa naman kami gutom. Huminto kasi kami sa isang kainan para kumain eh. Hindi po ba kayo nahirapan sa biyahe? Naku, hindi naman. Maiwan ko po muna kayo Tinatawag lang ako ni Inay. Sige lang, iho. Asikasuhin mo muna sila. Marami pa naman tayong oras para makapagkwentuhan mamaya. Tay, pagpasensyahan niyo na po kung malamig pong pakikitungo sa inyo ni Nanay Gina. Inaasahan ko naman ang ganong pakikiharap niya. Basta, tao kaming pumunta rito para makiramay. Kung gusto po ninyong magpahinga, sa bahay na lang po namin. Bago kami magpahinga gusto ko rin sanang makausap si Reynan. Kinabukasan ng hapon, umalis na rin si Itay. Hindi rin niya kasi maiwan ng matagal ang obligasyon niya sa nayon. Makalipas naman ng 7 araw, hinatid na namin sa huling hantungan ng tatay ni Reynan. Habang papunta nga kami sa sementeryo, ilang beses pang nahimatay si Nanay Gina. Nakaalalay naman sa kanya si Reynan at iba pa niyang kapatid. Nakasunod naman ako sa kanya kasama ang isang kaibigan ko na sumama din sa libing. Bumuhos ang maraming luha at madamdamin na pamamaalam ng pamilya, kaanak at malalapit na kaibigan sa biyanan kong lalaki. Sa dami ng sumama na nakipaglibing, napagtanto ko na mabait talaga si Tatay Naldo nung nabubuhay pa ito. Nang makauwi kami, hindi pa nga kami nakakapagpahinga, sinundunan ng hipag ko si Reynan. Pinapatawag daw siya ng nanay nila at may mahalagang pag-uusapan. Ayoko sanang sumama. Pero mapilit ang asawa ko na isama ko para marinig ko rin ang pag-uusapan nila. Ang sabi ko, pamilya lang ang kasama sa mag-uusap. Bakit nandito ang babaeng yan? Asawa ko na po si Marley, kaya pamilya na rin siya. Hanggang dito ba naman, Reynan? Kung ayaw nyo siyang isama sa usapan, aalis na lang kami. Tara na, Marley. Sandali lang! Dito na nga lang siya. Basta, wag lang siyang sasali sa usapan. Tungkol saan po ba ang pag-uusapan natin, Nay? Sa pagkakaalam ko, wala namang naiwan na ari-arian si Itay na pwede natin pag-usapan. Hindi naman yon ang dahilan kung bakit kita pinatawag. Ano po ang dahilan? Ngayong wala na ang Itay mo, itutuloy niyo pa ba ang pag-alis ninyong mag-asawa? Nagdesisyon na po kami na hindi na. Tuloy din ang pagsuporta ko sa inyo hanggang makatapos sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Salamat naman, iho, at natauhan ka na rin. Kahit ano pa man ang mangyari, dapat lang na mas mangibabaw sa'yo ang pamilya natin. Sana naman po maging maayos ang pakikitungo niyo sa asawa ko. Si tatay nga buo na tinanggap ang asawa ko sa pamilya natin. Matututunan din siguro namin siyang tanggapin sa mga susunod pang mga araw. Sana lang din, matuto din siyang makisama sa amin. Lahat po, gagawin ko para po mapalapit sa inyo. Mababait naman ang mga hipag mo, kaya wala kang magiging problema sa kanila. Maliban na lang kung sa'yo magmumula ang problema. Hindi naman po ako palaaway na tao. Nasisiguro ko pong hindi kayo magkakaproblema sa akin. Lalo naman ang mga anak ko. Tinuruan to mga yan ng magandang asal. Kung ganun, wala na palang problema. Teka lang, Reynan. Meron pa kasi akong gustong sabihin. Ano po yun, Nay? Ngayong wala na ang Itay mo, baka pwedeng lumipat na kayo dito sa bahay. Kahit kasi nandyan lang ang bahay ninyo. Iba pa rin kasi kapag nasa iisang bahay tayo.
Naisip din ni Maxine na paupahan na lang ang tinutuluyan ninyo. Aba, dagdag income din yun. Huwag niyo po akong pangunahan sa desisyon ko. Wala akong planong paupahan ang bahay na tinitira namin. Pero Reynard, tama naman ang kapatid. Paanong tama? Pinangungunahan na naman niya ako eh. Gusto lang naman makatulong ng kapatid mo. Alam niyo, hindi siya nakakatulong sa akin. O sige, kung ayaw mo paupahan ng bahay mo, anong gagawin mo doon? Doon pa rin kami titira. Dahil wala akong balak na makipisan dito. Pero anak, Mas gusto namin na may sarili kaming bahay. Ganon naman talaga mag-asawa, di ba? malaki naman kasi itong bahay natin. Kasya naman tayong lahat dito eh. Intindihin niyo naman sana ako. Nandyan lang naman ang bahay namin eh. Makakapunta kayo kagad kung may kailangan kayo. Hindi ka man ba nag-aalala na puro kami babae dito? Wala naman po mangyayari sa inyo dito eh. Wala nang ang itay mo. Ayaw mo pang pumisan dito sa amin. Akala ko ba gusto mong mapalapit sa amin yung asawa mo? O sige, pag-iisipan ko po yung sinabi niyo. Hindi ako pwedeng magdesisyon agad. O sige, hihintayin na lang namin ang desisyon mo. Ilang sandali pa nagpaalam na kaming babalik sa bahay namin. May kaba naman akong nararamdaman na baka pumayag si Reyna na dun kami tumira. Parang nabasa naman ng asawa ko ang laman ng isip ko. Napanatag naman ako nang siguruhin niya sa akin na hindi kami makikipisan kahit anong mangyari. Akala ko hindi na ipipilit ni Nanay Gina ang gusto niya. Mahigit 1 linggo na rin kasi ang nakakalipas na magkaharap-harap kami noon. Isang araw nga habang natutulog ako, dumating ang biyanan ko. At nagising na lang ako sa mga boses na nag-uusap. Unang desisyon ko. Dito lang kami ng asawa ko. Ang laki na talaga ng pinagbago mo. Maliit na bagay lang naman ang hinihiling namin sa'yo. Hindi mo pa mapagbigyan. Hindi lang maliit na bagay ang hinihiling niyo eh. Mawawalan kami ng privacy ni Merly kapag pumisang kami sa inyo. Bakit mawawalan? Hindi naman tayo pakikialaman ah. May sarili naman kayong kwarto sa bahay natin. Huwag niyo nang ipilit ang gusto niyo. Mas komportable kami rito. Ay sa palagay mo kaya, matutuwa ang tatay mo sa ginagawa mo sa amin ng mga kapatid mo, ha? Huwag niyo na pong isali si Tay. Patay na po siya eh. Ay bakit hindi? Siya nga dahilan kung bakit gusto ka namin makasama sa bahay. Pero wala kang pakialam sa nararamdaman namin ng mga kapatid mo. Ilang hakbang lang naman ang layo ng bahay niyo sa amin eh. Para na rin tayong magkakasama. Iba pa rin kasi kapag nasa iisang bubong tayong lahat. Kumakain ng sabay-sabay. Magtapat ka nga sa akin. Babaeng yun ba ang dahilan kung bakit ayaw mo? Wala pong kinalaman si Merly sa desisyon ko. Huwag mo na siyang pagtakpan, Taraynan. Alam ko nang malaking impluwensya sa'yo ng babaeng yon. Isa rin sa dahilan kung bakit ayoko kayong pagbigyan. Ni hindi nyo nga matawag sa pangalan niya ang asawa ko eh. Wala kayong respeto sa kanya. Bastos ka! Ako pa talagang sinabihan mo na walang respeto? Hindi nyo ako kailangan sampalin. Dahil nagsasabi naman ako ng totoo. Sa sobrang pagkahumaling mo sa babaeng yon, hindi mo namamalayang inilalayo ka na niya sa amin. Kayo ang naglalayo ng mga sarili nyo sa akin dahil na rin sa mga binibitawan nyong salita. Kung ayaw mo bumalik ulit sa bahay, ikaw ang bahala. Pero ito ang tandaan mo. Hindi namin mapipilit ang mga sarili namin na magustuhan yung asawa mo. Alam kong hirap na rin si Reynan sa kanyang ina. Kahit ano kasing gawin at paliwanag niya, pinipilit pa rin ang biyanan ko ang gusto niya. Kahit wala naman akong ginagawa, lumalabas tuloy na ako pa rin ang kontrabida. Nangako na lang ako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mapalapit sa biyanan ko at mga hipag. Para makabawi naman ako sa asawa ko dahil lagi niya akong pinagtatanggol sa kanyang ina. Naisipan kong ipagluto siya ng paborito niyang spaghetti. Minsan kasi na pinagluto ko siya, nagustuhan niya at naging paborito na niya. Nasarapan daw siya sa luto ko. Dahil hindi matamis gaya ng natitikman niya.
ito pala ang dahilan kung bakit ayaw mo akong papuntahin dito sa kusina. Nagluluto ka pala ng paborito kong spaghetti, ha? Matagal na rin kasi nung huli kitang pinagluto. Gusto lang kitang sorpresahin. Oo nga, no. Bakit nga pala parang ang dami? Dadalawa lang naman tayo rito. Gusto ko rin kasing bigyan sina Nanay Gina at ang mga kapatid mo. Hoy, siguradong magugustuhan nila yan. Sabihin mo nga pala kung ano pa ang mga pagkain na gusto nila. Lulutuin ko kapag may bakanting oras ako. Halos lahat naman kinakain nila eh. Siguro sa ulam, mahilig sila sa masarsa, gaya ng menudo, kaldereta, ganun. Sa susunod ipagluluto ko sila ng menudo. Alam ko na mahuhuli mo rin ang loob nila. Baka sa pagkain ka nila makakasundo. Sana nga. Ayoko na rin kasi na dagdag alalahanin mo pa kami. Ang dami mo namang iniisip eh. Basta nasa tabi lang kita, wala akong hindi kakayanin. Maupo ka na nga muna dyan. Malapit na rin naman to eh. Bigla nga ako nagutom eh. Ikaw na lang din na magdala sa nanay mo ha. Dadalan ko na muna sila bago kumain. Hinatiran muna ni Reyna ng ina at mga kapatid sa kanilang bahay. Siguradong nandun lang sila dahil araw naman ng Sabado ngayon. Dasal ko na sana ito na ang simula ng pagkakasundo namin. O ano yung dala mo? Nagluto po kasi si Merly ng spaghetti. Dinamihan niya na para mabigyan din kayo. Bakit ganyan ang itsura? Mukhang hindi masarap. Sigurado ka bang marunong magluto yung asawa mo? Nay, bago niyo husgahan na hindi masarap, tikman niyo muna. Ipatong mo na lang dyan sa lamesa. Busog pa kami ng mga kapatid mo. Sige po, kainin niyo yan ha. Siguradong hindi kayo magsisisi. Pero nagkamali ako. Ilang araw lang ang nakakalipas mula nang binigyan ko sila ng spaghetti. Nilapitan ako ng biyanan ko habang nagsasampay ako sa tapat ng bahay namin. Matamis na ngiti naman ang ibinigay ko. Kahit nakasimangot siyang lumapit sa akin. Kabado naman ako na hinintay ang sasabihin niya. Ikaw ba talagang nagluto ng spaghetti ibinigay mo sa amin? Ako nga po. Nagustuhan niyo po ba? Paano namin magugustuhan? Hindi naman masarap. So bakit pangatsan namin? Gusto mo yata kaming lasunin eh. Bakit naman kami ni Reynan po hindi po sumakit ang tiyan? Siguro kasi masama sa loob mong magbigay. Hindi naman po, Nay. Dinamihan ko talaga yon para mabigyan po kayo. Tigilan mo nga ako sa bait-baitan mong babae ka. Kahit kailan, hindi mo mabibilog ang ulo ko, gaya ni Reynan. Totoo naman po ang ipinapakita ko sa inyo. Gusto ko pong mapalapit po sa inyo. Kahit ano pang dramang gawin mo, hindi mo ako mauuto. At huwag mo ring pangarapin, na mapapalapit ka sa amin. Dahil kahit anong sabihin at gawin mo, hindi ka namin matatanggap sa pamilya namin. Itanim mo yan sa kukote mo! Ano po bang ginawa ko? Bakit po galit na galit po kayo sa akin? Nagtanong ka pa talaga? Dahil sa'yo, hindi na kami mahalaga sa anak ko! Hindi na niya kami sinusunod! Inagaw mo siya sa amin! Hindi po totoo yan. Hindi pa rin naman niya kayo pinababayaan. At wala po akong plano na pagbawalan po siya. Alam ko naman na siya na lang ang maaasahan po ninyo. Ngayon lang yan. Dahil bago pa lang kayong nagsasama. Pero kapag nagtagal, lalo na kapag nanganak ka na, ay magbabago ng lahat. May sarili naman po akong kita. Hindi ko po sasabihin kay Reyna na bawasan po ang bigay sa inyo. Talagang pinagpipilitan mo ang pagiging santa-santahan mo, ano? Wala na po akong magagawa kung ayaw po ninyong maniwala sa akin. Akala mo yata Hindi ko alam kung ano yung naglalaro dyan sa utak mo.
Magsusumbong ka kay Reyna na kunwari, inaapi ka. Hindi po. Hindi ko na po kailangan gawin yan. Alam naman po ni Reyna ng ugali ninyo. Ito ang tatandaan mo. Hindi mo kami magagawang paalisin sa buhay ng anak ko. Ikaw ang mawawala sa buhay namin. Bago umalis, binagsak pa ng biyenan ko ang platong pinaglagyan ng spaghetti sa lupa. Nabasag yun at nagkapira-piraso pa. Noon ko lang napansin na dala pala niya yon. Kinuha ko na lang ang walis at pandakot sa kanilinis ang nabasag na plato. Dahil sa sama ng loob, hindi ko na napansin na nakita pala ng kapitbahay namin na si Hans ang lahat. Matalik din siyang kaibigan ng asawa ko. Sinarili ko na lang ang nangyari at hindi na nagsumbong. Kaya ganun na lang ang gulat ko nang alam yun ni Reynan. Nang araw kasing pinuntahan ako ng biyanan ko, wala ang asawa ko at nag-report sa opisina nila. Gusto sana niyang kausapin ng ina pero pinigilan ko siya. Mabuti pang hayaan na lang namin para hindi na lumaki ang gulo. Kahit nagluluto ako, hindi ko na rin tinangkang magbigay ng ulam sa biyanan ko at mga kapatid niya. Isang araw habang nagtatanghalian kami, walang kaabog-abog na pumasok ito sa bahay namin. Mabuti pa kayo, sarap ng ulam ninyo. Samantalang kami, nagdidildil lang ng asin. Paano naman kayong magdidildil ng asin? Katatanggap nyo lang ng allowance galing sa akin. Kala mo naman ganun kalaki ang binibigay mo sa amin. Hindi naman nagbago ang bigay ko sa inyo mula pa noon. Paano hindi kakasya? Hindi na naman kayo bumibili ng gamot tulad nung kasama pa natin si Itay. Basta! Kulang na kulang ang ibinibigay mo. Lahat naman na nagmamahal Lahat ng mga bilihin. Sige po, sa susunod na sahod ko, dadagdagan ko na lang ang ibibigay ko sa inyo. Mabuti naman. Siya nga pala. Baka pwede ninyo akong bigyan ng ulam ninyo. Hindi pa din kasi kami kumakain ng mga kapatid mo Bumili na lang po kayo ng lutong ulam. Baka kasi magreklamo na naman kayo na sumakit ang tiyan nyo. Si Merly kasi nagluto ng ulam namin Kung napabahay ka? Ha? Nagsumbong ka pa talaga sa anak ko? Hindi po nagsusumbong si Merly sa akin. Ay, kung hindi ano? Marami sa paligid natin ang pwede magsumbong sa akin. Sana naman ay, huwag nyo nang uulitin ang ginawa nyo. Kung sino man ang taong yon, mamagasa ang bibig niya. Salamat naman na tumalis na siya. Pwede na nating ituloy ang pagkain. Pero hindi mo na lang sana binanggit ang bagay na yun. Binigyan mo lang sana ang nanay mo ng ulam. Mabuti na rin yon para hindi na niya uulitin pa. Ayokong ma-stress ka nung dahil sa kanya. Hindi ko na lang papansinin ang mga sasabihin ng nanay mo sa akin. Ipagdadasal ko na lang na sana bumait na siya sa akin. Kung alam lang ni nanay kung gaano siya kaswerte sa pagkakaroon ng manugang na gaya mo. Balang araw, maiisip din niya yun. Siguro, kapag nakita na niya ang apo niya sa atin. Oo nga. Baka matuwa siya kung isusunod natin sa pangalan niya kapag naging babae ang anak natin. Pwede rin. Kapag lalaki naman, pagsamahin natin ang pangalan ng mga tatay natin. Okay din yan. Hindi pa rin nga halataan tiyan mo. Sabi nga ng OB ko maliit ako magbuntis. Kapag nag5 buwan na daw ang tiyan ko, mahalata na rin ang umbok. Huwag ka nga palang magpapagod Huwag mo rin kalilimutan ang bili ng doktor sa'yo. Oo naman. Iingatan ko ang baby natin. Isang umaga, nilapitan ako ni Hans na kaibigan ni Reynan. Nagbigay siya ng mangga dahil hitik sa bunga ang puno nila. Naglalaglagan na nga lang daw sa lupa. Nagpasalamat naman ako dahil hindi ko na kailangan bumili sa palengke. Yun kasi ang hilig kong kainin. Sandali lang naman kami nag-usap nito. Pero hindi ko alam na binigyan na pala ng mali siya ng biyanan ko ang nakita niya.
Naghahanda na ako para matulog dahil panggabi ako nun nang sunod-sunod na katokan narinig ko sa may pinto. Pagbukas ko, agad na akong sinabunutan ni Nanay Gina. Walang hiya ka! May asawa ka na't lahat lumalandi ka pa? Makati ka talagang babae ka! Ha? Ay, bitiwan niyo po ako. Ay, hindi ko po kayo maintindihan. Nagmamaang-maangan ka pa talaga? Ha? Huling-huli ka na nga sa pakikipaglandian mo doon kay Hans! Nagkakamahi po kayo ng akala. Nagbigay lang po ng mangga yung tao. Sinungaling ka! Kailan niyo pa niloloko ang anak ko? Kailan pa? Bitiwan niyo po ako, sabi! Ano? Lalaban ka? Ikaw na nga itong nahuli sa akto. Ikaw pa ang matapang? Wala po akong ginagawang masama. Kahit tanungin niya pa po si Hans. Natural! Magkakailan lalaking yon dahil pareho kayong sinungaling. Hindi ko po obligasyon na magpaliwanag sa inyo. Ganon? Ikaw pa ang nagmamatigas ngayon? Ang kapal na mukha mo gumawa ng milagro dito mismo sa pamamahay namin! Ano pa nga rito? Muling hinablot ng biyanan ko ang buhok ko. Pilit ko naman siyang tinutulak pero malakas siya kahit may edad na. Ganong eksena ang nadatnan ni Itay. Agad niyang hinila si Nanay Gina palayo sa akin. Ikaw? Sino ka para saktan ang anak ko, ha? Tay! Tama lang, nasaktan ko yung malandi mong anak! Kahit na kailan, hindi malandi ang anak ko. Hindi mo lang naisip na buntis siya? Paano kung may masamang nangyari sa kanya? Asa dinadala niya? Hindi nga kami sigurado kung kay Reynan nga bang dinadala niyan Nasaan ba si Reynan? Gusto ko siyang makausap. Bakit niya hinahayaan na saktan ka ng babaeng to? Wala po siya, Tay. Kapag po kasi ganitong araw, nag-report po siya sa opisina nila. Oras na malaman ito ng anak ko. Tingnan ko lang kung hindi ka niya iwan. Wala po akong ginagawang masama. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko ang ginagawa mo. Kaya huwag ka na magsinungaling. Tama na! Noon pa man, ayaw mo na sa anak ko. Kaya alam kong gawa-gawa mo lamang ang sinasabi mo. Sinasabi mo pa na sinungaling ako, ha? Ang taong mapanira, kapatid ng sinungaling. Bawiin mo'ng sinabi mong matanda ka! Hindi ko ugaling bawiin ang nasabi ko na. Dahil nasaksiyan ko, nakilala ko ng husto ang tunay mong ugali. Masahol ka pa sa hayop! Tay, tama na po. Ang mabuti pa, isama mo ang anak mo at bumalik na kayo sa bundok kung saan kayo nang galing! Ay, sasama ko ang anak ko. Pero kailangan ko munang makausap si Reynan. May gana ka pa na makipagkita sa anak ko pagkatapos ang ginawa mo sa akin? Wala akong ginawang masama sa'yo. Maliban na lamang kung gagawa ka na naman ng kwento. Hinila ko na si Itay papasok ng bahay. Dumadami na rin kasi ang mga nakikiusyoso sa amin at nahihiya na ako. Umuwi na rin ang biyanan ko sa kanila. Tuluyan na rin ako napahagulgol. Pinakalma naman ako ni Itay. Inumin mo muna ang tubig na ito. Salamat, Tay. Dumating po kayo. Noong isang araw ko pa gustong dumalaw sa'yo. Gusto nga rin nga sumama ng mga kapatid mo kaya lang may pasok sila. Ang tinutukoy po ng biyenan ko, yung pagbibigay ng mangga ng kapitbahay namin. Kaibigan po yun ni Reynan. Binigyan niya po agad ng mali siyang nakita niya. Ay nako, sa tingin ko anak, kahit na anong gawin mo, sa ugali ng biyenan mo, hindi na siya magbabago pa. Lagi ka na lamang niyang hinahanapan ng mali. Naisip ko nga rin po yan. Humahanap po talaga siya ng paraan
kung paano po ako masisiraan. Ay, mabuti pa anak. Sumama ka na sa akin pa uwi. Pero, Tay, Hindi ka naman may pagtatanggol ni Reynan laban sa nanay niya. ayun naman po eh. Siguro alam ni Nanay Gina na wala po si Reynan. Anak, kung aalis ako na hindi ka kasama, labis lamang ako mag-aalala. Tay, may asawa na po ako. Hindi na po pwede na basta na lang po akong sasama sa inyo. Kung ganon, kakausapin ko si Reynan. Kung pwede umalis na lamang kayo sa lugar na ito. Malayo sa bahay ng biyenan mo. Gabi na nang dumating si Reynan. Sa Makati pa kasi siya nanggaling kung saan nandun ang opisina nila. Nagulat pa siya nang maabutan si Itay sa bahay. Hindi naman nag-alangan pa si tatay. At sinabi ko ano ang nadatnan niya. Hiyang-hiya naman si Reynan sa inasal ng ina. Hindi ko pinalaki ang anak ko para lamang saktan ng ibang tao. Kung hindi mo siya mailalayo sa nanay mo, mapipilitan akong bawiin sa iyong anak ko. Patawarin niyo po ako, Tay. Kung hindi ko natupad ang pangako ko sa inyo na aalagaan si Merly. Hindi na ako umaasa na magbabago pang nanay mo. Kaya yun lamang ang hiling ko sa iyo. Kakausapin ko po si inay ngayon. Natitiyak ko naman na ilang beses mo na siyang kinausap. Pero wala pa rin pagbabago. Kung wala pa rin pong pagbabago ngayon, aalis na lang kami ni Merly. Hindi naman sa wala kong tiwala sa iyo. Pero sana maintindihan mo ako. Oo naman po, Tay. Maiwan ko po muna kayo. Pupunta lang ako sa kabilang bahay. Ayoko na rin patagalin pa ito. Nagkatinginan pa kami ni tatay nang makaalis ang asawa ko. Kanina pa ako kinakabahan. Pakiramdam ko may mangyayari na maglalagay sa akin sa alanganin sa mga susunod na araw. Nadatnan ni Reyna ng ina at mga kapatid sa sala. Nagtatawanan pa ang mga to. Natigilan lang nang bigla siyang dumating. Kararating mo lang? Hindi ka pa kasi nakakabihis ng pambahay eh. Ano na naman ba ang ginawa niyo, Nay? Nakalimutan niyo bang buntis si Merly? Bakit hindi ang babaeng yon ang tanungin mo? Nagagawa pa niya makipaglandian ah. Samantalang may asawa na siya. Imposible po binibintang niyo sa kanya. Hindi magagawa ni Merly ang pagtaksilan ako. Kitang-kita ko nga kung anong ginagawa nila. Bakit hindi mo tanungin si Hans, ha? Matagal ko nang napapansin na malalagkit nilang mga tinginan. Mula pagkabata, magkaibigan na kami ni Hans. Hindi niya magagawang traidorin ako. Harap-harapan ka nang niloloko ng babaeng yun eh. Buo pa rin ang tiwala mo sa kanya. Kapag naulit pa ang ginawa niyo sa asawa ko, lalayo na kaming dalawa sa lugar na ito. Ano? Paano suporta namin? Ititigil ko na rin. Bahala na kayo sa mga buhay niyo. Hindi ka ba natatakot na baka bumangon ang itay mo dyan sa libingan niya dahil sa mga sinasabi mo? Alam kong naiintindihan ako ni Itay. Kayo lang naman talaga ang hindi makaintindi. Ako pa talagang sinasabihan mo na hindi makaintindi. Samantalang dapat, ikaw ang unang uunawa sa amin dahil ikaw ang inaasahan na lang namin. Mula noon, wala na akong ginawa kundi ang intindihin kayo. Minsan lang ako humiling sa inyo. Bakit hindi nyo pa maibigay ang kaligayahan ko? Alam nyo na si Merly lang ang makakapagbigay nun sa akin. Niloloko ka na nga ng babaeng yon. Ilan nyo na ang paninira sa kanya? Punong-puno na ako sa inyo. O sige, patuloy ka magpaloko sa kanya. Balang araw, malalaman mo rin na niloloko ka lang niya. 3 araw pang tumigil si tatay sa bahay namin. Nang mga panahon na yon, hindi rin lumalabas ang biyenan ko sa bahay nila. Hindi ko alam kung natatakot kay Itay o dahil kinausap siya ni Reynan. Nakumbinsin na rin ng asawa ko si tatay na wag na akong isama pa uwi sa amin. Nangako pa siya na hindi na mauulit ang ginawa ng biyenan ko sa akin. Nang umuwi si Itay, nakaramdam ako ng konting takot.
Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko ang ginawa ni Nanay Gina na pananakit sa akin. Mula nun mas naramdaman ko ang pag-aalaga ni Reynan sa akin. Hatid sundo ako sa trabaho. Tuwing lalabas ako kahit nasa tapat lang ng bahay, lagi siyang nakasunod. Minsan siya na rin ang pumupunta sa tindahan kapag merong bibilhin. Katulad na lang ng araw na yon. Naubusan kami ng paminta. Nagtataka lang ako dahil natagalan siya. Nang makabalik naman para siyang galit na maiiyak ang itsura. Bakit ang tagal mo? Pauwi na ako nung tawagin ako ni Hans. Nag-usap lang kami sandali. Anong napag-usapan niyo? Umamin siya na meron nga daw kayong relasyon. Ano? Biro lang ba yan? Nagsasabi pala ng totoo si inay. May dahilan naman pala para magalit siya sa'yo. Hindi ko alam kung bakit yun ang sinabi sa'yo ni Hans. Pero nagsisinungaling siya. Umamin na nga siya. Sabi niya, dahil daw hindi mo matagalan na ugali ni inay, kaya natatabangan ka na sa akin. Huwag ka nang maniwala sa kanya. Sa akin ka maniwala. Hindi totoong sinasabi niya. Kilala mo ko. Hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan ko. Huwag mo naman akong pagdadahan mo. Magkakaanak na tayo, Reynan. Reynan, teka. Saan ka pupunta? Ako muna mapag-isa. Huwag kang umalis. Pag-usapan natin to. Ano pa pag-uusapan natin? Umamin na nga si Hans. Ibig mong sabihin, mas pinaniniwalaan mo siya kaysa sa akin. Saka na lang tayo mag-usap. Ngayon mo na sagutin ang tanong ko. Huwag mo akong talikuran. Reynan! Ano bang nangyayari sa pagsasama namin? Bakit puro pangit na lang ang nangyayari? Mula nung naging malamig na ang pakikitungo sa akin ni Reynan, hindi na niya akong hinahatid sa trabaho. Hindi na rin kami sabay kumakain sa bahay. Lagi din siyang nasa bahay ng kanyang ina. Bigla na lang kami naging estranghero sa isa't isa. Tinangka ko siyang kausapin pero umiiwas siya. Binala ko rin kausapin si Hans, humingi ng paliwanag sa ginawa nito. Pero sabi ng ina, tinanggap daw nito ang trabaho sa malayo. Makalipas ang 1 linggo, nagpa siya akong umalis sa trabaho at umuwi na lang sa amin. 1 sulat lang ang iniwan ko para kay Reynan. Ang sakit lang na ganun kabilis na nawala ang tiwala niya sa akin. Nang makarating ako sa amin, nagulat pa sa itay na makita akong nasa harap ng pinto. Dala ang malaking bag. Kanina pa rin akong walang tigil sa pag-iyak. Ayoko na po doon. Ano ba nangyari? Nung umalis ako sa inyo, maayos naman kayo. Mas pinaniwalaan pa po ni Reyna ng sumbong ni Hans, tay. Sinabi nito na totoo po na may relasyon daw po kami. Ano? Bakit niya sinabi yun? Hindi ko po alam, tay. Hindi ko na rin po siya makumpronta dahil nagtrabaho na siya sa malayo. Tiyak na may kinalaman ang binan mo kung bakit niya sinabi yun. Yun nga din po ang hinala ko eh. Kailangan niyang bawiin ang sinabi niya para malinis ang pangalan mo. Lahat po ginawa ko na. Pero ayaw pa rin po akong kausapin ni Reynan. Tay, kaya minaputi ko na lang pong umalis. Tama lamang ang iwan mo siya. Sinira niya ang pagkakakilala ko sa kanya.
Gusto ko lang pong malaman kung bakit kailangan akong sirain ni Hans sa paggawa niya ng kwento. Maayos ko po siyang pinakisamahan. Sa pagkakaalam ko, galit din siya sa biyenan ko. Huwag ka muna masyado mag-isip. Makakasama yan sa dinadala mo. Ilang araw na nga po masama ang pakiramdam ko Oras na may masamang mangyari sa apo ko, hindi ko mapapatawad ang asawa mo. Sa kabila po ng ginawa niya, umaasa pa rin po ako na susundan niya ako dito. Sinabi ko po sa sulat na uuwi po muna ako dito. Sige na. Magpahinga ka na muna sa kwarto mo. Ang bigat ng mga dalahin mo. Hindi ka dapat nagbubuhat ng mabibigat. Sige po, Tay. Matutulog po muna ako. Nakakaramdam po ako ng antok ngayon Hindi po kasi ako nakakatulog ng maayos tuwing gabi. Mula ngayon, wala kang ibang iisipin, kundi ang magiging anak mo. Ilang araw na akong nasa bahay namin. Hindi pa rin tumatawag o nagchat-chat man lang si Reynan. Tuluyan na yata niya akong kinalimutan. Naiiyak na lang ako sa gabi kapag naiisip ko na wala na siyang tiwala sa akin. Para malibang, pinupuntahan ko ang mga kamag-anak ko para makipagkwentuhan. Pero pagdating sa bahay, madalas nagkukulong lang ako. Palagi pa rin nag-iisip. Kalimutan mo na ang babaeng yon. Check na magkasama na sila ni Hans. Sabi niya sa sulat niya, uuwi siya sa kanila. At naniwala ka naman sa babaeng yon. Siyempre, yon ang sasabihin niya. Sabi ni Aling Eva na sa trabaho ang anak niya. Natural lang na pagtakpan ni Eva ang anak niya. Hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa yun ng asawa ko at matalik kong kaibigan. Makakahanap ka pa na mas higit sa babaeng yun. Wala akong balak maghanap. Huwag mong sabihin na umaasa ka pa rin na magkakaayos kayong dalawa. Magkakaanak na po kami ni Merly. Ayokong lumaki na walang ama ang anak namin. Baka nga hindi sa'yo batang yun Sa'yo lang ipinaako dahil alam na magiging maayos ang buhay nilang mag-ina sa'yo. Nasisiguro ko na sa akin ang pinagbubuntis ni Merly. Kung sa tingin mo, anak mong batang yun, bigyan mo na lang ng pera. Huwag niyo po akong pangunahan. Hindi kita pinangungunahan, ha? Yun nga ang tama mong gawin. Mabuti pa pabayaan niyo na lang muna ako. Sige, ikaw ang bahala. Tandaan mo, nandito lang kami ng mga kapatid mo. Mas higit mo kaming kailangan kesa sa babaeng yon. Ilang linggo na ako sa poder ng pamilya ko. Pero ni isang tawag wala akong natatanggap mula kay Reynan. Siguro kailangan ko nang tanggapin na wala na akong halaga sa kanya. Hinawakan ko ang may kalakihan kong tiyan. Dahil lang sa isang kasinungalingan, mawawalan ng ama ang aking anak. Hindi pa ba nagpaparamdam sa'yo si Reynan? Hindi na po ako umaasa, Tay. Ilang linggo na rin naman po akong nandito. Ang mga taong gumawa para magkasira kayo mag-asawa, natitiyak ko na may karma din sila. Unfair talaga ang buhay. Palagi na lang nagtatagumpay ang masama. Hindi sa lahat ng oras, Iha. Minsan, may dahilan kung bakit kailangan mong pagdaanan ng lahat ng yan. Para maging matatag sa buhay? Hindi pa bubang sapat ang pinagdaanan ko para masabing matatag ako at matapang? Tahan na, anak. Tahan na. Nahihirapan din kami ng mga kapatid mo kapag nakikita ka naming umiiyak. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko lang po kasi talaga mapigilan Hindi naman po ako dating iyakin siguro po dahil buntis ako. Naging mababaw po ang mga luha ko.
Darating ang araw na lalabas din ang katotohanan na wala kang kasalanan. Kung wala po nga amin, hindi rin po malalaman ni Reyna ng totoo. Anak, maraming paraan para mapaamin ang Hans na yon. Malabo na po, Tay. Ipapasa Diyos ko na lang po sigurong ginawa niya. Wag na nga natin pag-usapan pa yan. Mula ngayon, ayoko nang maririnig na binabanggit mo sila. Opo, Tay. Nakausap mo nga pala ang kapatid mo. Sabi ko, sa kanila ka muna titira para mas madali sa iyo ang pagpunta sa klinik para magpa-check up. Delikado kasi kung manggagaling ka pa dito sa nayon natin madulas ang daan pababa. Kung yan po ang gusto ninyo, dalawin niyo na lang po kami ng madalas dun, ha? Oo naman. Lingid sa akin, gusto lang akong umalis ng bahay ni Itay. Hindi niya kasi magawa ang plano niya. Kaya nang sumunod na araw na walang pasok ang dalawa kong kapatid, sinundo nila ako para sa bayan muna ako tumira. Doon kasi sila naglalagay kapag may pasok sa university. Mas nalilibang nga ako nung nakatira na ako sa bayan. Marami na rin kasing pwedeng puntahan. Kahit papano nakakalimutan ko ang nangyari sa akin. Minsan isang text ang natanggap ko sa isang di ko kilalang number. Humihingi siya ng tawad sa akin. Napag-utusan lang daw siya. Malakas ang kutob ko na si Hans yun. Nabalitaan niyo po ba nangyari kay Hans? Wala akong alam. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Umuwi na daw po sa kanila. Sabi ng mga kaibigan namin, halos hindi na daw tumakilala dahil butot balat na lang nung dumating. Sinundo pa nga daw ng ina at kapatid sa tinutuluyan. Ano kayang sakit niya? Hindi ko po alam eh. Kawawa naman ang kaibigan mo. Malusog at wala siyang sakit nung umalis siya rito. Tapos uuwi na may sakit na. May narinig nga akong usap-usapan eh. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko. May sakit na nga yung tao eh. Pinagchichismisan pa nila. Alam niyo naman ang mga taga rito sa atin. Nagpatawag na nga daw ng albularyo si Aling Eva eh. Bakit sa albularyo? Dapat dinadala na nila sa doktor. Yun daw kasi ang payo sa kanila ng kakilala. Baka daw kasi kinukulam si Hans. Dapat sa doktor muna. Kung hindi ba pagaling, padalhin sa albularyo. Pupunta muna ako sa kanila. Di ka na ba galit sa kanya? Di ba galit ka sa kanya? Bakit ka pupunta sa kanila? Kahit papano, may pinagsamahan kami ni Hans. Gusto ko lang makita ang kalagayan niya. Huwag ka nang pumunta doon. Kung ano man ang nangyayari sa kanya, karma na yon sa kanya. Siguro nga, karma na yun sa kanya. Isasantabi ko muna ang galit ko. Gusto ko siyang damayan sa nangyayari sa kanya ngayon. Talaga bang hindi na kita mapipigilan, Reynan? Hindi na po. Tsaka walang dahilan para pigilan niyo ako. Ay. Sige, Nay. Sandali lang, Reynan! Nang araw na yon, binawian na ng buhay si Hans. Hindi na rin nagawang isalba ng albularyo ang buhay niya. Huli na raw para magamot pa niya ang binata. Bago naman ito pumanaw, naipagtapat nito kay Reyna na nagawang kasalanan. Nay! Nay! Bakit bumalik ka kaagad? Kumusta si Hans? Wala na po siya. Hindi niya nakinaya. Kung ganon, kinulam nga siya? Bago siya nawala, meron siyang pinagtapat sa akin. Paano niyo nagawa sa akin to? Ano bang sinabi niya sa'yo? Kayo daw ang nag-utos na sabihin sa akin na may relasyon sila ng asawa ko kapalit ng utang ng nanay niya. Hindi yung totoo, ha? Wala akong inuutos sa kanyang ganyan. Sa tingin niyo magagawa pang magsinungaling nung taong naghihingalo na? Aba, hindi ko alam. Sukdula na talaga ang sama ng ugali niyo. Masyado kayong makasarili. Sinaktan niyo na nga ang asawa ko. Nagawa ko pa siyang pagdudahan. Binigyan ko siya ng sama ng loob. Anak,
Maniwala ka naman Hindi sa na akin. ako maniniwala sa inyo kahit kailan. Wala kang karapatan, ha? Napagtaasan ako ng boses, Reynan! Anak lang kita! Wala na kayong makukuha sa akin mula ngayon. Pagod na ako sa inyo. Ang gusto ko lang naman tanggapin yung asawa ko. Mahirap bang gawin yun? Ay, mahirap din ba na intindihin, ha? Natapusin mo muna ang obligasyon mo sa amin bago ka lumagay sa tahimik. Pero anong ginawa mo? Inuna mo ang sarili mong kaligayahan kesa sa amin. Kahit naman may asawa na ako, hindi pa rin ako nagkukulang sa inyo. Kahit maliit lang ang naibibigay ko sa asawa ko, ni minsan hindi siya nagreklamo. Maswerte nga kayo sa pagkakaroon na mabait at hindi madamot na manugang. Anak, huwag mo naman kaming talikuran, no? Nakikiusap ako sa'yo. Huwag niyo akong tawaging anak dahil hindi naman yun ang turing niyo sa akin . Tagabigay lang ako ng pera sa inyo. Yun lang ang papel ko. Reynan, kung ano man ang nagawa ko, patawarin mo ako, anak. Kay Merly kayo humingi ng tawad, hindi sa akin. Nagpapakumbaba na nga ako sa'yo. Kung ano-ano pang hinihingi mo. Saan ka pupunta? Reynan! Nung gabing yun, nakatanggap ako ng chat kay Reynan. Wala na nga daw si Hans. Namatay ito nung umaga. Gusto rin niya makipagkita sa akin. Pupuntahan daw niya ako sa bahay para makausap kaming mag-ama. Kinabukasan bumalik ako sa nayon namin sa taas ng bundok. Tahimik naman si tatay habang sinasabi kong pupunta ang asawa ko. Nang dumating si Reynan, lumapit siya kay Itay para magmano at saka sinabi ang sadya. Sa palagay mo, ganun lamang kadali ang gusto mong mangyari, ha? Alam ko po na malaki naging kasalanan ko. Patawarin niyo sana ako. At bigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon. Kung hindi pa nagtapat ang kaibigan mo, siguradong hindi ka pa pupunta rito. Hindi po kailanman nawala ang pag-aalala ko sa asawa ko. Nadala lang ako ng matinding selos kaya naniwala ako sa isang kasinungalingan. Nanay mo ba ang may pakana? Siya ba ang nag-utos kay Hans? Oo. Kapalit ng kakalimutan na ni inay ang utang ng nanay ni Hans. Pinagsisisihan na yun ng kaibigan ko. Nakarma na siya sa ginawa niya. Ano ba ang naging sakit ni Hans? Bakit biglaan naman yata ang pagkamatay niya? Kinulam si Hans. Hindi na siya nagawang gamutin ng albularyo. Mahirap talagang kalabanin ng kulam, lalo na kung matindi ang galit ng taong gumawa nun sa kanya. Hindi lahat kaya magbigay ng pangalawang pagkakataon. Kaya ikaw, Reynan, huwag kang umasa na mabibigyan ka rin ng ikalawang pagkakataon. Merly, nakikiusap ako. Ayusin natin ang pagsasama natin. Pangako, ilalayo na kita sa pamilya ko. Pinapangako ko, hindi na ako maniniwala sa sasabihin ni inay. Tay, sana po maintindihan ninyo ako kung bibigyan ko pa ng isa pang pagkakataon si Reynan. Ayoko po kasing lumaki ang anak ko na hindi po kumpleto ang pamilya. Kung yan ang desisyon mo, rerespetuhin ko. Ikaw naman, Reynan, huwag mo na sanang sayangin ang ibinigay sa yung pagkakataon ng anak ko. Opo, tay. Maiwan ko na muna kayo. May gagawin lamang ako sa kwarto ko. Parang hindi maganda ang pakiramdam ng tatay mo. Namumutla kasi siya. Napansin ko nga rin na dumating ako. May edad na rin kasi siya. At madali na rin mapagod sa mga gawain dito sa nayon. Tapos dumagdag pa ako sa alalahanin niya. Pinagsisisihan mo naman eh. Patawarin mo ako kung binigyan kita na sama ng loob, ha? Pinapatawad na kita, alang-alang sa magiging anak natin. Pangako ko sa'yo. Babawi ako sa lahat na naging pagkukulang ko. Hiling ko lang sana sa'yo na dumito muna tayo sa bahay ni Itay. 1 buwan pa kasi ang pasok ng mga kapatid ko bago sila umuwi dito eh. Oo naman. Ayoko rin munang umuwi sa atin. Hindi ko nahahayaan na makalapit sa'yo si inay at ang mga kapatid ko. Sobra na ang ginawa nila sa'yo. Sana
mapatawad mo pa rin ang nanay mo balang araw. Kahit anuman ang ginawa niya, nanay mo pa rin siya. Utang mo pa rin sa kanya kung nasaan ka ngayon. Sa kabila ng ginawa niya, ang bait mo talaga. 1 linggo na sa amin si Reyna nang tumawag ang kapatid niya. May sakit daw ang nanay nila at kailangan nila ng tulong ng kapatid. Sinabi lang ng asawa ko na magpapadala siya ng pera para mapatingnan sa doktor ang nanay nila. Bakas man ang pag-aalala, matigas naman ang pagtanggi niya na umuwi muna sa kanila. Naiintindihan ko naman na masama pa rin ang loob nito sa ina. Pero naisip ko na baka malubha ang sakit ni Nanay Gina. Malakas pa sa kalabaw ang inay. Kahit nga rayuma, wala yun eh. Ang duda ko, gawa-gawa lang niya yon para mapauwi ako. Ano raw ba ang lagay ng nanay mo? Basta na lang daw natumba at hindi makalakad. Ilang gabi na raw hindi nakakatulog. Kung ano-ano daw kasi nakikita at naririnig sa paligid. Nako, mukhang kailangan ngang mapatignan ng nanay mo sa doktor. Kaya nga nagpadala na ako ng pera para mapatignan nila sa doktor si inay. Nagbili na lang ako na balitaan ako sa resulta. Sana naman okay lang ang inay mo. Malalaman natin kapag tumawag ang kapatid ko. Dadalhin na daw nila sa ospital ngayon eh. Marami naman silang mahihinga ng tulong dun. Marami kayatang trabahong ginagawa ngayon. Marami nga. Tapos itong kapatid ko, abala naman. Huwag ka nang mainis. Wala naman kasing malalapitan ng mga kapatid mo. Kung hindi sana gumawa ng issue si inay, sana nandun pa rin tayo sa bahay natin. Mas malapit sana tayo sa kanila. Tapos naman na yun. Wala na tayo magagawa. Oo nga. Tatapusin ko lang muna itong ginagawa ko ha. Kailangan na kasi ito sa Lunes eh. Sige. Lalabas lang din muna ako para kausapin si Itay. Nasa labas si Itay noon at nakatingin sa malayo. Ilang araw ko nang napapansin na laging malalim ang iniisip niya. Tuwing tinatanong ko naman siya, laging wala naman ang sagot niya sa akin. Ngayon sigurado na ako na may bumabagabag sa kanya. Tay, bakit hindi niyo pa sabihin kung ano pang pinoproblema ninyo? Wala nga sabi akong problema. Iniisip ko lang mga kababaryo natin at kayong magkakapatid. Kahit na po magkaila kayo, nararamdaman ko na merong bumabagabag sa inyo. Pero hindi ko na po kayo pipiliting magsabi. Si Renan nga pala. Nasa kwarto po namin. Tumawag nga po ang kapatid niya eh. May sakit nga daw po ang nanay nila. Pwede uuwi siya sa kanila. Nagpadala na lang po siya ng pera. Nagmamatigas po siya na hindi umuwi sa kanila eh. Galit pa rin ba siya sa nanay niya? Napuno na lang din po kasi siya. Hayaan na lamang natin kung anong desisyon niya. Nang sumunod na araw habang nag-aalmusal kami ni Reynan, tumawag na naman ulit ang kapatid nito. Sinabi na lalong lumulubha ang kalagayan ng nanay nila. Para daw nawawala na ito sa sariling katinuan. Dahil kung ano-anong kakaibang ginagawa. Ang mabuti pa, umuwi ka na muna sa inyo. Pati ako nag-aalala sa kalagayan ng nanay mo eh. Hindi na normal ang ganong gawain. Natural na matatakot na ang mga kapatid mo. Siguro nga hindi talaga umaarte si inay. Kung kumakain na siya ng mga insekto at naguhukay sa lupa para makakuha ng bulate, hindi na yun arte lang. Sabi nga ni Maxine, may oras naman daw na nakakausap nila na maayos ang inay. Meron daw nag-uutos dito. Naggawin ng pinagagawa rito kahit labag sa loob ng inay. Hindi kaya nakakaranas ng depresyon ang inay mo? Wala naman dahilan para ma-depress siya. Wala na akong maisip na dahilan. Ano bang sabi ng doktor? Wala naman daw makitang sakit kay inay. Normal naman daw lahat ng lab test nito. Baka ikaw lang ang hinihintay ng nanay mo para gumaling siya. Huwag mo nang ipagkait yun sa kanya. Pasensya ka na kung may iiwan na naman kita. Huwag mo akong intindihin. Kasama ko naman si Itay eh. Tatawagan na lang kita para balitaan lagi. Nang magpaalam si Reyna na uuwi muna sa kanila, tumangulang naman si Itay.
Nagpatawag lang din siya ng taong maghahatid sa asawa ko hanggang sa sakayan sa bayan. Nang makarating si Reynan sa bahay nila, nadatnan niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng ina. Madungis ito at puno ng putik ang buong katawan. Nang makita siya nito, napaiyak na lang ang ina. Anak, mabuti naman umuwi ka na. Malapit na niya akong kunin. Pinaparusahan niya ako. Sukang-suka na ako sa sarili ko. Sino po ang tinutukoy niyo? Hindi ko siya kilala pero galit na galit siya sa akin. Inuutusan niya ako na gawin ang mga bagay na nakakadiri. Tana, huwag na rin kayong matakot. Nandito na ako. Maglinis na kayo ng sarili niyo. Huwag ka na ulit aalis, anak, ha? Natakot ako eh. Ang mga kapatid mo, wala silang magawa para tulungan ako. Sige na po, Nay. Maligo na kayo. Dadaling ko kayo ngayon sa ospital. Hindi anak. Walang magagawa mga doktor. Hindi nila ako mapapagaling. Mag-aaksaya ka lang ng pera. Kailangan po nating malaman kung ano nangyayari sa inyo. Ayoko. Dito lang ako sa bahay. Oh, sige po. Hindi ko na kayo pipilitin pa. Salamat, anak. Habang pinaliliguan ni Maxie ng nanay nila, tumawag naman sa akin si Reynan para sabihin ang kalagayan ng ina. Paano siya gagaling kung hindi siya matitignan ng doktor? Sabi ng kapatid ko, 3 doktor na ang tumingin kay inay. Pare-pareho daw ang resulta. Walang sakit ang nanay namin. Hindi nakitaan ng sakit ng mga doktor ang nanay mo. Hindi kaya kinukulam siya? Sa tingin mo yun ang dahilan ng pagbabago niya? Hindi ako sigurado pero wala na kasi akong maisip pa na dahilan eh. O wala namang mawawala kung lalapit kayo sa albularyo. Sige, magpapatawag ako ng albularyo. Baka nga merong kumukulam kay inay. Posible naman kasing may mga taong galit sa kanya dahil sa ugali niya. Sana mapagaling siya ng albularyo. Kapag hindi pa rin bumuti ang lagay niya, ibabalik ko siya sa doktor. Balitaan mo na lang ulit ako ha. Ipagdarasal ko ang nanay mo. Hindi ko alam na nasa likod ko lang pala si Itay. Nagulat pa ako nang bigla na lang siyang nagsalita. Balisa pa rin ang anyo nito. Hindi pa rin pala bumubuti ang lagay ng biyenan mo. Opo. Susubukan daw po niya ipagamot sa albularyo si Nanay Gina. Kahit hindi ko siya nakikita, tama ka ng hinala. May kumukulam sa kanya. Talaga po? Dapat mong tawagan si Reynan. Tsaka mo na siya tawagan. May kailangan akong sabihin sa'yo. Ano pong sasabihin ninyo? Anak, hindi na rin magtatagal ang buhay ng biyenan mo. Hindi na siya maililigtas ng albularyo. Paano niyo po nasabi? May kaalaman din ako sa paggamit ng karunungang itim. Yun ang ginamit ko kay Hans. Kayo? Ang kumulam kay Hans? Oo. Kung hindi ko ginawa yun, hindi pa siya aamin sa ginawa niyang kasinungalingan. Huwag niyo pong sabihin na may kinalaman din po kayo sa nangyayari sa biyenan ko. Muntik ko na rin siyang parusahan dahil sa ginawa niya sa'yo. Pero napigilan ko nang biglang dumating dito sa bahay si Reynan. Kung ganon, sino ang gumawa nun sa biyenan ko? Hindi ko alam. Pero ang ginamit niya, isang pinakamabagsik na kulam. Unti-unti nitong sinisira ang utak ng isang tao hanggang sa ito na mismo ang kikitil sa sarili niyang buhay. Wala na po ba tayong magagawa pa para iligtas ang buhay ni Nanay Gina? Wala na anak. Umasa na lamang tayo sa malit na pag-asa na pwedeng magawa ng albularyo. Pakiramdam ko anumang sandali matutumba ko kaya naupo na lang muna ako. Nang sulyapan ko si Itay, nakatungo lang siya.
Nang tumawag muli si Reynan, sinadya ko na hindi yun sagutin. Hindi ko kasi alam kung paano ko sasabihin na hindi na rin makakaligtas sa nanay niya sa malupit na kamatayan. Palayasin mo matandang yan! Kampon siya ng dilim! Nay, huminahon kayo. Isang albularyo po si Mang Ding. Matutulungan niya kayo. Hindi niya ako matutulungan. Palayasin mo na siya, anak. Siya ang papatay sa akin. Nay, nakikiusap ako sa inyo. Makipagtulungan naman kayo. Para din sa inyong ginagawa ko. Hindi! Ikaw ang makinig sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong ng albularong yan. Maxine, samahan mo muna si inay. May pag-uusapan lang kami ni Mang Ding. Reynan! Huwag kang umalis! Huwag kang umalis! Huwag kang sumama sa kanya! Mang Ding, ano po ang nangyayari kay inay? Pasensya ka na, iho. Wala rin akong magagawa para matulungan ang inay mo. Mabagsik ang mangkukulam na kumokontrol sa kanya. Umabot na rin sa utak niya ang insektong ginamit para unti-unting sirain ang utak niya. Ibig bang sabihin, hinihintay na lang namin na mamatay ang inay? Matindi ang galit ng taong gumawa nito sa iyong ina. Walang kapatawaran dahil nawalan din siya ng anak. Si Aling Eva nagpakulam kay inay? Dahil sa iyong ina, kaya kinulam si Hans. Dahil sa isang kasinungalingan. Buhay ang naging kapalit nito. Pupuntahan ko si Aling Eva. Wala na siya sa ating lugar. Pagkatapos ng libing ni Hans, umalis na rin sila ng pamilya niya. Si inay din ang punot dulo ng lahat. Kasalanan din niya kung bakit ito nangyayari. Pero nanay ko pa rin siya. Lahat gagawin ko para mailigtas siya. Reynan, isang himala na lamang ang makapagliligtas sa iyong ina. Buong gabi na sumisigaw si Nanay Gina. Sabi pa ng kapatid ni Reynan kung ano-ano na raw ang ginagawa ng nanay nito. Kahit ang buhok, kinakain na rin ito. Hindi na rin sila makalapit dito dahil namumula na ang mga mata. At nananakit na rin tuwing tatangkaing hawakan. Kinabukasan pumasok si Reynan sa kwarto ng ina. Wala ito sa loob at bukas ang bintana. Hinanap nila ito sa buong bahay. Hanggang makarating sila sa may likod ng abandonadong bahay malapit sa kanila. Sa puno ng mangga naroon ng kanilang ina na wala ng buhay. Sa pagkakalawit ng dila nito may ilang oras na itong patay. May lumalabas pa sa bibig nito na iba't ibang insekto. Napaluhod na lang sa lupa si Reynan habang nakatingala sa wala ng buhay na ina. Tayo na lang ang naiwan dito sa sementeryo. Pumapatak na rin ang ulan. Tara na umuwi. Sandali na lang. Gusto ko lang magpaalam kay inay. Kung nasan man siya, sana magkasama na sila ni Itay at masaya na sila sa kinaroroonan nila. Sigurado yun. Hindi na siya makakaranas ng paghihirap dito sa lupa. Sana mapatawad mo na siya sa nagawa niyang kasalanan sa'yo. Matagal ko na siyang pinatawad. Salamat. Tara na. Baka abutan pa tayo ng malakas na ulan. Naniniwala ako na masamang karma ang nangyari kay Nanay Gina. Dahil sa masama niyang ginawa, nagbunga ito ng matinding paghihirap sa kanya bago siya nawala. Nakakalungkot lang dahil hindi siya nabigyan ng pagkakataon na pagsisihan ng ginawa niya. Siguro yun na rin ang paraan ng Diyos para matigil na ang masama niyang ginagawa sa kapwa. Mula nang manggaling kami sa sementeryo, hindi na namin napag-usapan si Nanay Gina at ang nangyari dito. Patuloy pa rin naman sinuportahan ni Reynan ng mga kapatid hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Sa kasalukuyan masaya naman ang pagsasama namin ni Reynan, kasama ang nag-iisa naming anak. Madalas ding dumalaw sa amin si Itay para makipaglaro sa kanyang apo. Na sa kanya at sa biyanan kong lalaki sinunod ang pangalan.
Maraming salamat po, Miss Gwen, sa pagbasa ng sulat ko sa araw na ito. Sana kapulutan ng aral ang kwento ko at makapagbigay na rin ng inspirasyon sa mga kapwa ko taga-subaybay sa inyong channel. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig, mga solid the bangers. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, suportahan nyo ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Hanggang sa susunod, God bless. Ito pala ang dahilan kung bakit ayaw mo akong papuntahin dito sa kusina. ah. Nagluluto ka pala ng paborito ko spaghetti, ha? Matagal na rin kasi ng spaghetti pa. Gusto ko sana mahal yung pababa. Spaghetti. Huwag kang umalis! Huwag kang sumama sa kanya! Tapos next month, yung pataas naman. Get out. Lasinggero na si nanay. May kaagad. Sa palagay mo? Ganoon lamang kadali ang gusto mong mangyari, ha? Alam ko na malaki ang nagwa sa inyo. Isa pa, sorry. Okay. Lumayas ka muna. Oo. Kapalit ng kakalimutan na ni inay ang utang ng nanay niya. Ang daming nanay. Hindi lahat kayang pagbigay niya. Hindi. Get out. TBG, ang lupad. Nga. Tumalis ka! Umabot na rin sa utak niya ang insektong ginamit para unti-unting sirain ang utak niya. Get out.